Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi Sports. Alright, kompleto na. Tapos na ang elimination round mga kababayan at nabuo na ang top 8. Okay? Top 8. Papasok na tayo dito sa PBA Philippine Cup playoffs, ano? Balikan lang natin, magkaroon lang tayo ng konting review, ano? Nung pa rin sa mga nalilito at mga nagtatanong, bakit nagkaroon ng ganyan? Bakit tabla naman Bakit nagkaroon ganun ng arrangement? Bakit ganun ang rankings ng mga teams, ano? Bakit yung team ko ay number ganito, number 4, number 3? Di ba dapat number 1 yan, tabla? Meron po tayong sinusunod na sistema po dyan, ano? Alright? So, bigay ko po sa inyo, no? Ang dahilan, bakit po ganito ang nangyayari o bakit ganito ang rankings ng inyong mga sinusuportahang mga teams sa PBA. Alright? Okay. So, game results muna po tayo dito sa last playing date, no? Ng PBA, ano? Sa Season 49 Philippine Cup. San Miguel Beermen nanalo po sa Northport Batangpier. Alright? Mga 30 plus, ano? 30 plus. Hindi ko lang nakuha yung final score, ano? Pero panalo San Miguel over Northport. Ang Barangay Ginebra naman nanalo over Rain or Shine Elasto Painters. Nung second quarter, tambakan, 18 lamang nung first quarter. Sumabol ng second quarter ang Rain or Shine. Lumamang pa ng mga isa o dalawa. Pero eventually, umalagwa na sa third and fourth quarter ang Barangay Ginebra. So, panalo ang SMB, panalo ang GIN. Okay? So, dahil dyan, okay, scenario number 1 na nangyari sa atin, mga kabayan. Ano? So, pasok pareho ang San Miguel Beermen at ang Barangay Ginebra sa top 4. Kasama nila ang NLEX Road Warriors at saka ang Magnolia Templados Hot Shots, ano? At yung apat na yon, mga kabayan, apat na teams na nabanggit ko, okay, merong silang may enjoy na twice to beat advantage. Ibig sabihin, yung makakatapat nila sa quarterfinals, kailangan silang talunin ng 2 beses para sila makapasok sa semifinals. Okay? Twice to beat. Yung kalaban naman nila, kalaban nitong top 4, ay may tinatawag na twice to win disadvantage. Yan. Kung yung isa twice to beat advantage, ito twice to win disadvantage. Yan. Yan ang tawag po doon, mga kabayan. Ano? Okay. Dahil nga po dyan, nagkaroon nga tayo ng 4-way tie doon sa taas sa top 4. At 8 and 3, pare-pareho silang 8 and 3 ang tapos nila sa kanilang kartada. Gayon din yung 6, 7 and 8. Nakakalimutan natin yung 6, 7, 8, yung baba, bottom, ano? 3-way tie sa 6 and 5. Okay, dahil natalo ang Rain or Shine kanina, no? So, bumaba sila sa 6 and 5. Makakatabla nila ang TNT, ang Rain, at saka ang Meralco. Okay? Alright. Ang Converge, wala ang katabla, 7 and 4. Ano? Nasa gitna lang siya. Okay? So, ano ngayon ang pagkakasunod-sunod? Ano ang arrangement nito? Ano ang rankings? Ano? Okay. Pakita natin sa screen yung quotient. Ayan. Okay? So, nakikita nyo dyan yung quotient system na ginagamit natin para mag-break ng tabla-tabla. Okay? So, ano ang nandyan, mga kababayan? Pinakamataas na quotient, ibig sabihin yung pinakamataas na net winning margin, mga kababayan, ay ang San Miguel Beermen. Makikita nyo po yan doon sa extreme right column. Sa pinakadulo na kanan na column. Okay? Katabi niyan yung ranking, first, second, and third, and fourth. Ano? Lumalabas dyan, ang San Miguel Beermen ang pinakamataas
ang may pinakamataas na quotient, no? Plus 17. NLEX Road Warriors ang susunod, plus 2. Magnolia Hotshots ang sumunod, pangatlo, minus 9. At Barangay Ginebra ang pinakahuli, number 4, minus 10. Okay? So, itong apat na to may twice to beat advantage. Okay? Number 5, Converge, 7 and 4. Katulad ng akin nabanggit kanina, 7 and 4 ang record nila. Wala man silang katabla. So, no need for the quotient system to be applied. Ano? Eto ngayon, yung 6, 7, and 8. Okay, pakita natin yung quotient result ng 6, 7, and 8. Okay? Lumalabas, ang pinakamataas naman dyan sa 6 and 5 na tablahan ay TNT Tropang 5G. Okay? So, again, makikita nyo yan sa extreme right ninyo, right column. Okay? So, number 6, natural, yun yung pinakamataas na quotient. Okay? TNT Tropang 5G, plus 25. Rain or Shine ang sumunod, so number 7 sila, plus 20. At ang huli, Meralco Bolts, number 8, minus 29. Okay? So, yan ang 6, 7, and 8. Kaya po, ganyan ang naging rankings po natin, mga kabayan, dahil po sa quotient system. Alright? So, SMB, NLEX, Magnolia, Ginebra, Converge, TNT, Rain or Shine, Meralco. Yan po ang top 8 po natin na pagkakasunod-sunod. Dahil dyan, mga kababayan, ay gawa na tayo ng brackets. Dalawang brackets po yan eh. Okay? Na binubuo ng dalawang pairings. Okay? So, ano yung bracket 1? Okay? Yung unang bracket or kasi depende kung paano nyo inilalagay. Ano? Pero pareho lang naman yan. Bracket 1 or left bracket, right bracket, bracket number 2. Ano? Pero sa akin, bracket 1 ang ilalagay ko. No? Alright, bracket 1. First bracket. San Miguel Beermen versus the Meralco Bolts. Kabracket niya ang Barangay Ginebra versus Converge Fiber Xers. May twice to beat advantage ang SMB at saka Ginebra. Okay, sa bracket 2 naman or dito sa kanan na bracket, NLEX Road Warriors versus Rain or Shine Elasto Painters, Magnolia Hotshots versus TNT 5G. Okay? Yan. So, kung sino man ang mananalo, NLEX tsaka Magnolia may twice to beat. Kung sino man ang mananalo dito sa bracket 1 and bracket 2, okay? Maglalaban sa semifinals. Bracket pa rin nila yun, ano? Okay? So, winners doon sa bracket 1, doon sa 4 na pares ng pairings, ano? 4 pairs ng quarterfinals natin. Kung sino man ang mananalo doon ay maglalaban sa semifinals. Okay? Ang semifinals po natin, best of 7, mga kabayan, no? At ang mananalo doon sa semifinals ay from bracket 1 at saka sa bracket 2, sa magkabilang bracket, maglalaban sa finals, best of 7 din po, mga kabayan. Yan, okay? So, abangan po natin ito, mga kabayan, no? Alright. Game schedule. Ako, kailan ba magsisimula? Tulad na nabanggit ko na kanina. June 18. Sa Miyerkules na po, no? Okay. So, sa Miyerkules, tingnan natin ang schedule dyan sa screen natin, ano? June 18, sa mga manonood ng live, ano? Sa Field Sports Arena, ito yung dating Ultra sa Pasig, ano? Unahin nila yung bracket number 2, o yun nandito sa kanan. Okay? NLEX Road Warriors versus Rain or Shine ang first game, alas 5 ng hapon po yan. Magnolia Hotshots versus TNT Tropang 5G, alas 7:30 ng gabi. Okay, June 18. Ngayon, sa Abente, June 20, sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila. Okay? Yung bracket 1 naman. Okay? O yung nasa left bracket. San Miguel, first game, San Miguel Beermen versus Meralco Bolts. At ang susunod po natin, alas 5 po yan, ano?
Ang susunod po natin na game 7:30 p.m. Barangay Ginebra Gene Kings versus the Converge Fiber Xers. Okay? Kung kailangan yung mga walang yung may mga twice to win disadvantage ang nanalo dito sa unang harapan nila, kailangan meron pang isa dahil 2 beses dapat nilang talunin. So may laro pa sa Sabado 21. Okay, sa Ninoy Aquino Stadium ulit. Okay, ano to? TNT Bracket 2. Okay, baliktad naman ang schedule. Alas 5, TNT Magnolia, Rain or Shine, NLEX sa alas 7:30 ng gabi. Yan ay Sabado, no? June 21. Yung isa naman, Linggo, June 22. Yung sa kabila, bracket 1 or yung left side. Okay? Sa Smart Araneta Coliseum naman ito, baliktad naman ang schedule, 5 p.m. Converge Fiber Xers, Barangay Ginebra Gene Kings, San Miguel Beermen versus Meralco Bolts. Ayan, alas 7 po ng gabi yan. Maganda itong mga pairings na to, no? San Miguel Beer versus Meralco, sila yung nagtagpo sa finals noong last season. Okay? So, tingnan natin. Wag na muna natin i-count out ang Meralco. Como ba number 8 sila eh. No? Ika-count out na natin sila. Meron pa silang pag-asa. Kaya nga sila number 8 pumasok sila, no? Pero usually pagka number 8 ka at number 1 ang kalaban mo, malaki ang percentage possibility na ma-eliminate ka kagad. Okay? Lalo na pag twice to beat, no? Okay, pero tingnan natin para masarap-sarap naman ang laban i-extend naman ninyo, no? Okay. Barangay Ginebra at saka Converge, unang meeting nito tambakan. Tinambakan ng Ginebra ang Converge Fiber Xers. So, tingnan natin kung makakabawi itong sila Alex Stockton, Baltasar, at saka yung J&J. Okay? Justin Aranya, at saka itong si Justin Baltasar. Dalawang Justin. Okay? Doon naman sa NLEX Rain or Shine. Maganda rin to, no? Okay. Maganda yung nilalaro ni Berto. Okay? Kaya lang medyo dihado ang Rain or Shine dito. Hindi ko naman sinasabing talo na sila, pero marami silang injuries. Okay? Si Lemeti wala. Si Bobelga wala. Sino to? May isa pa silang big man na wala Kalimutan ko lang, pero yung mga gwardiya kasi gumagawa rito Okay? So, sila Karakot, Santillan, ito si Adrian Nocum, okay? Si Mamu, no? Si Mamuyak. Pagka pumutok ang mga laro nito mga to, maaaring magulat ang NLEX dito, no? Okay. So, susunod, Magnolia versus TNT. Ayan. Ito naman yung Grand Slam na pangarap, dream, no? Grand Slam aspiration ng TNT, at tingnan natin kung matupad nila. Kasi pag natalo sila agad dito, wala na. Okay, sorry na lang, no? Alright, so Grand Slam champion din ng Magnolia, kaya na matagal na panahon na yun, Okay, versus dito sa nag-aasam ng Grand Slam. Yan ang mga storyline natin dito sa playoffs natin, Yan. So, abangan natin to mga kababayan, dito sa playoffs. Okay? Mga kababayan. Sige, mga kababayan. Hanggang dito na naman po, mga kababayan, ang ating pagsasalahad, Paglalahad, I should say, ng ating schedule, yung review natin, lahat-lahat, Salamat din po mga kababayan. Gusto ko na magpasalamat personally sa mga nagko-comment. Patuloy po ninyong suportahan ng ating
YouTube channel Talking Toshi Sports. Maraming salamat po sa mga positive comments at sa mga negative comments na rin. Maraming salamat po at patuloy po ninyong sinusuportahan, pinanonood ang ating mga videos dito sa ating YouTube channel Talking Toshi Sports. Paki-like na rin po yung ating Facebook page, Talking Toshi TV, mga kababayan. At sa mga bagong pasok, bagong mga nanonood, bagong salta, ika nga nila, paki-subscribe na lang po. Subscribe po tayo sa ating YouTube channel para updated po kayo sa mga videos na ina-upload po natin. Talking Toshi Sports, hit the subscribe button, mga kababayan. Hanggang dito na lamang po at magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat.